Magandang araw sa ating lahat. We will explore on the subject of being humble and as a promise or with a promise based on James chapter 2 verse 5 at dito natin kukunin ang ating mensahe. Welcome sa Gospel 24/7. Pastor Arlitz po ang inyong lingkod na makasama upang nang sa ganon ay mapag-aralan natin, mapagnilayan natin at higit sa lahat makakuha tayo ng mga application or life application or daily application natin from the scripture upang makapagpatuloy tayo sa ating pananampalataya. So ang layunin natin ay mapatatag ang ating kaalaman at matulungan yung ating pagninilay sa salita ng Diyos at mai-practice natin siyempre yung ating napapakinggan. Sa topic natin sa pagkakataon na ito ay may pamagat na kung saan ay promise to be humble and faithful. Ito ay bahagi ng ating series na gusto natin matalakay, ang rewards rewards for the believers in the kingdom of God and to those who are humble. To those who are humble and faithful, watch out kayo dyan at mapaganda pag-aralan natin to. Ngayon sa magandang katanungan, paano ba maging humble? Ano ba ang picture nito? Ano ba ang ibig sabihin nito? At paano maging faithful? Madaling banggitin pero hindi madaling isabuhay. Okay? Hindi madali ang pagiging humble and faithful. But then alam natin na may pangako ang Panginoon at ito ay based sa James chapter 2 verse 5. Ang sabi dito, "Listen to me, dear brothers and sisters, hasn't God chosen the poor in this world to be rich in faith? Aren't they the one who will inherit the kingdom He promised to those who love Him?" So napakaganda. Ang mapapansin natin dito, nabanggit yung pinaka-inheritance at pangako. So inheritance mamanahin at ito ay ang magmamana yung mga nagmamahal sa kanya. Malalim, mabigat ang requirements. Kailangan nagmamahal ka. Nagmamahal ka sa ating Panginoon. Praise the Lord, purihin ang Panginoon. Siyempre, kung tayo ay tinuturuan na magmahal sa Kanya. So let's dive in dun sa ating pinaka-topic. So naglagay tayo ng katanungan, paano kaya magiging humble? Medyo tatalakayin natin yung portion na yon and yung idea na kung saan ay yung pagiging faithful din, babanggitin din natin dun sa dulo, but then we will proceed first yung sinasabi ng Bible na kung saan ay God chosen the poor in this world. Now, yung poor in this world ay para bagang gusto ba ng Diyos na ang tao ay mahirap, poor in this world? Ang nakalagay nga lang dito ay sinasabi na poor in this world but they are rich in faith. So talakayin natin, una sa lahat, hindi naman gusto ng Diyos na naghihikahos ang tao, walang-wala at naghihirap at isang kahig, isang tuka. But then, hindi ginusto ng Diyos yun. And then, dahil doon yung consequences ng broken society and broken world and sometimes broken family ay nagkukos ito ng poverty o kahirapan. At marami pang iba na kung saan ay mga atrocities na nangyayari sa ating paligid ay yung pagkakamali ng tao, nandun na siya sa biyaya pero nagkamali siya, like for example siya ay hindi na niya kinilala yung batas ng kalikasan. Sa halimbawa siya ay nagkamali na siya ay na-involve sa drugs, bagay na sa umpisa syempre maaring ang gusto lang naman nila ay parang lifestyle pero bandang huli it damaged yung kanilang kalusugan and then na-damage yung kanilang trabaho, na-damage pati yung kanilang relationship and then nag-end up sila na kung saan ay hindi successful at kalakip doon ay maaring kandidato na or tumawid na sila doon sa kahirapan pag wala ng trabaho. So, vices, gambling, and etc. Mga wrong choices in life na kung nandyan lang sa paligid, napakarami niyan. And then,
Yun ang cause ngayon, hindi si Lord. Okay? But then sabi ni Lord, yung mga mahihirap, ano man ang cause noon kung ba't sila mahirap, so mahirap sila dahil sa kapos sila sa material, pananalapi at mga sinasabing mga material possession. So yun ang ibig sabihin ng tinutukoy dito na poor in this world o kaya poor, basically poor at ibig sabihin hindi marangya ang kanilang buhay materially. So yan ang ibig sabihin. Pero sinasabi rin naman na sila ay mayaman sa pananampalataya. Kaya may mga mayaman, may mga mayaman sa material pero dukha sila, okay, they are not rich in faith. Kapos sa pananampalataya or totally walang pananampalataya. Mga mayayaman na kung saan ay mahirap, okay, sa pananampalataya. Mayroon din naman mga mahirap pero sila ay kabahagi din ng pagpili ng Diyos, ordained ng God, selected ng God, o ibig sabihin pinagpala ng Diyos, tinawag ng Diyos before the world began na sinasabi ng Bible, pero sila ay hindi naman mahirap na lubusan pagdating sa pananampalataya, sila'y mayaman. Kaya yung mga mahirap dyan, o kapos, o talagang naghihikahos, pero tayo ay, or puno ng pananampalataya, tinatawag ng Bible yan na mayaman sa pananampalataya, kahit na poor in this world na sinasabi. Kaya mayroon naman ang maganda doon, kung ikaw ay rich naman in this world, ibig sabihin marangya ka, pero mayaman ka sa pananampalataya, yun naman ang pinaka the best. Marami ka ng material possession, and then ibig sabihin godly ka, Christ-centered ka, na iwasan mo ang pagkakasala o pagiging ungodly individual, and then ikaw pa ay nagmamahal sa Diyos at ikaw ay tumanggap ng kaligtasan at pinamumuhay mo ito, mayaman ka na sa mga bagay na material, mayaman ka pa sa pananampalataya. Okay, so mayroon bang challenge yung mga mayaman sa material in a way? Kasi hindi naman ibig sabihin dito ng mayaman ay mga billionaires and millionaires. Pwede rin naman lesser than that, pero totoo na kung saan ay medyo marangya ng kaunti o nakakaangat sa buhay. And then, pasok tayo doon sa idea na kapag tayo ay sabihin natin dumami yung ating mga biyaya, pwede yon na maging dahilan para tayo ay mahirapan na maging mayaman sa pananampalataya. Okay, so ang sa example diyan, kapag ikaw ay walang perang pampagamot, talagang ang option mo manalig manampalataya sa Panginoon. Dasal ng dasal kung paano makakakuha ng medication or pangpagamot, at doon ay kasamang nagdarasal, kaya mas lalong nagiging sabihin natin ay nagkakaroon ng karanasan na manalig, magtiwala sa ating Panginoon. And yet doon sa mga may pera, hindi mo kailangang magdasal na mayroon kang pambayad, at kung minsan ay nauuwi na yung tiwala at buong pagsampalataya doon sa kakayanan ng material plus yung tao na maaring maggagamot. So doktor, ay umaasa ako sa iyo. Okay, so mga ganyan. Pwede po na mangyari ang bagay na yan. Kaya actually, may magandang illustration yan sa Biblia na kung saan pag pinag-uusapan yung inheritance na sinasabi o mamanahin nating buhay na walang hanggan sa Panginoon, ay may kinalaman din yung ating kalalagayan na kung saan tayo ay mayaman sa mundong ito. Okay? So, hindi lang mga billionaires, hindi lang mga millionaires, okay? So mayroon siguro mga taong ganyan pero ligtas o sila godly naman. Pero ang illustration ng Bible na dapat nating makita ay nakalagay dito sa Matthew chapter 19 verse 16. A man came to Jesus and asked, "Teacher, what good things must I do to have eternal life?" Okay, so dahil dito ay maganda yung tanong niya. And Jesus said to him, "Why do you ask me about what is good? Only God is good. If you want to have eternal life, you must
obey His commandments. So it goes on sa verse 18, which one? Sabi ng mayaman. The man asked, Jesus answered, do not murder, be faithful in marriage, do not steal, do not tell lies about others, respect your father and mother, and love others as much as you love yourselves rather. And verse 20, the young man said, I have obeyed all of this. What else must I do? Talaga namang boldly yung pagtatanong, Panginoon, paano po bang magmana ng kaharian o maging ligtas? At dito naman ay nung sinagot siya ng Panginoon, sumagot din siyang pabalik na kung saan ay lahat ng yan, nagawa ko na yan. Yung alin? Yung binabanggit dito na kung saan ay sabi dito ng Panginoon ay huwag kang do not murder, be faithful in marriage, do not steal, and do not tell lies about others, and respect your father and mother. Love others as much as you love yourself. And then ang sagot ay, I have obeyed all this. What else must I do? Okay, talagang kung iisipin mo, sinabi ng Panginoon yung mga mabibigat na yon, pero siya naman ay napaka-positibo na kung saan sabi niya, nagawa ko na ang lahat ng ito. Watch out yung kasunod. Tingnan natin Jesus answered, kasi sinabi ng mayaman, ano pa ba ang dapat kong gawin? Ang sagot sa verse 21 ay, if you want to be perfect, go, sell your possession, and give it to the poor, and you will have treasures in heaven. Then come, follow me. So, una, ipagbili mo ang iyong mga ari-arian. Pangalawa, ibahagi mo sa mga mahihirap. And then yung pangatlo ay follow me. Mayaman ito siya. Bakit? Sapagkat sa verse 22, when the young man heard this, he went away. Nung marinig ito ng batang mayaman, ay siya'y umalis na. Okay, he went away. Siya ay sinasabi dito very sad because he had great wealth. Siya ay mayaman. Okay, so kayong marami bang mayaman dyan na nakikinig? Anong ibig sabihin nito? Bakit kailangan ito nating maintindihan? Kasi nga, doon sa ating mga pinuposes o possession, material possession, ay pupwedeng maging malaking hadlang sa ating pagiging mayaman sa pananampalataya. Sapagkat kapag ikaw ay maraming biyaya, busy ka sa biyaya. Okay? At pag dumami pa ang mga blessing mo and then nagtayo ka pa ng marami pang ilan pang mga panggagalingan ng blessing mo, kaya napakahirap yumaman sa pananampalataya sapagkat manineglect mo talaga yung maraming mga bagay. Even yung family mo, kasama na doon yung devotion mo sa Lord, yung pagsisimba mo, di ba? Dahil sa trabaho na yan na ating kinalalagyan o karamihan sa mga Kristiyano ay hindi sila tagumpay kung paano balansehin ang trabaho at ang kanilang paglilingkod sa Panginoon, ang kanilang pagiging mananampalataya. Minsan natatabunan ng trabaho ang kanilang pananampalataya or devotion or paglilingkod kay Lord. Dahil maintindihan naman natin na hindi mo maibibigay ang sarili mo sa lahat o sa dalawa. Ay halimbawa lang, pagdating sa isang mananampalataya ay kuan na yan, order of the day na yan. Ibig sabihin, normal na yung ikaw ay maglingkod, sumamba, okay, manampalataya.
Ayan, tatlong bagay yan. Manampalataya, maglingkod, at sumamba. Yan ay buhay natin. So sa ating pagsamba, may personal and then mayroon namang congregation at kalakip ang mga kamanggagawa. At dahil doon, tayo ay mayroon araw na kung saan tayo naglalaan para sa Panginoon na tayo ay naroon upang siya ay sambahin, paglingkuran at magkaroon tayo ng fellowship bilang mga mananampalataya, magdasal sa isa't isa, etc. So dahil doon, ay ang trabaho, okay, ay maganda. Maganda ang sahod. Pero kakailanganin natin balansehin yan na kung saan ay hindi magiging hadlang sa iyong spiritual na gawain. Ang business hindi dapat maging mataas sa anumang spiritual mong gawain. Kailangan natin balansehin yan. Hindi ibig sabihin na hindi importante ang business, ang trabaho. Hindi ganon. Importante din yan. Bahagi yan ng ating pag-unlad. Pero importante rin na malaman natin ang responsibility natin bilang mga anak ng Diyos na hindi natin hahayaan na kainin at patayin ng mga biyayang ito ang ating relasyon, pananampalataya at paglilingkod sa ating Panginoon. So yun ang maliwanag doon. So the balance and how to manage becoming a steward of God's blessing is so important. Kapag ginawa natin yung blessing, tinakpan natin ang ating pananampalataya, paglilingkod, pagsamba sa ating Panginoon, yun na, doon na pumapasok yung idea na nakikita ng Diyos kung ano ang laman ng puso at anong direksyon ng ating puso, na malalaman na ng Diyos at makikita ng Panginoon, mawi-witness niya kung nagmamahal ba tayo sa Diyos or ito ay sa kaisipan lang, ito ay sa bibig lang at hindi naman pala sa gawa. Okay, so challenge natin dyan, ayusin, ipagdasal, at gawan ng paraan at manumbalik ka sa katuruan ng salita ng Diyos. Because at this point in time, habang umuunlad ka sa buhay na ito, ay pupwede na magkaroon ka ng sarili mong rason or katuwiran kung bakit mo ginagawa ang mga bagay. At dahil doon ay pwedeng mawala yung inumpisahan mong pagpapalago sa iyong pananampalataya. At pwede na mawala yung paglilingkod, mawala yung time mo kay Lord, mawala yung prayer time, mawala yung fellowship time mo, at completely ay naging parang ikaw ay, tawag nito, naging seremonya na lang sa iyo ang mga bagay-bagay. Wala na yung dynamic at saka yung puso na kung saan ay ginagawa mo ang isang bagay. Kaya iyon ang dapat nating pakaingatan dahil binigay sa atin ang pagliligtas at tayo ngayon ay tumutugon. Iyon ang importante sa Bible, at tumutugon. Hindi tayo pinipuwersa ng ating tumutugon tayo. Kaya dahil dyan, pag pinag-usapan, ang mayaman na ito na binabanggit ng Matthew chapter 19 verse 22 ay malungkot siyang lumisan sapagkat siya ay ubod ng yaman. At ang idea doon, ipagbili mo, ibigay mo at sumunod ka sa akin. So dahil malungkot siya, hindi siya makasunod. Kung wala sana siyang kayamanan, hindi na problema yung pagsunod. Wala naman siyang ibebenta. Wala rin siyang ipamimigay. Wala siya Di pwede na yung kasunod na pangatlo na follow me. Kaya lang, may bago yung word na follow me, may nauuna na sell all your possession, give it to the poor, and follow me. Nasaan dun yung problema? Well, ba't ko ibibigay? Ay akin yun. Di ba? So, pwedeng ganun. And then, malay mo naman, testing lang yun ng Panginoon. Pag nakita ng Lord na ginagawa mo na ito, ay I'm sure naman na hindi naman masama na balansihin mo yung matitira at saka yung ipamimigay. Okay? So hindi naman yung pamimigay na walang katuturan o walang direction. Siyempre, tamang management pa rin. Natakot nga lang siya doon sa pinakasagot ng ating Panginoon dahil iba ang imagination niya. Mawawalan siya.
'di ba, mawawalan siya at talaga maghihirap siya at kung ano-ano pa. So ang puso niya ay nandoon sa material niyang kayamanan, wala yung kanyang puso talaga doon sa ma-attain niya yung what must I do to inherit the kingdom of God. Wala roon. Iyon ay bagay na kung saan ay hindi mahalaga sa kanya. So yun ang importante ngayon doon. So tayo sa ginagawa nating ito ay patuloy nating pag-aralan pa yung sa kasunod na verse 23, when Jesus said to his disciple, truly I tell you, it is hard for someone who is rich. Okay, pilagay natin ang ating PowerPoint. It is hard for someone who is rich to enter the kingdom of heaven. Ang ganda ng Tagalog niyan. Truly I tell you, totoong sinasabi ko sa inyo, katotohanan at katotohanan, napakahirap sa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng langit. Okay. So, ang bigat naman nun, kapag mayaman ka pala, ay hindi ka papasok. No, ang pinag-uusapan natin dito, mayaman ka nga sa material, pero at the same time, godly ang pamumuhay mo, pinanindigan mo yung kaligtasan, and then ikaw ay mayaman sa pananampalataya. Yun ang maganda doon, mayaman ka na, and then mayaman sa pananampalataya. Ang mayaman, pero maralita or sinasabi natin dukha sa pananampalataya, iyon ang mahirap. At ito yung pinakikita dito sa Matthew chapter 19, na yung isang mayaman ay mayaman lang siya sa material, dukha siya sa pananampalataya. Okay, so sana nabasa niya o naintindihan niya na kapag marami kang pinamimigay, you are more blessed and marami ring babalik sa iyo. Yan ay isang prinsipyo na kung saan ay effective yan. May mga businesses nga na sa pag-opening nila, namamahagi sila, namimigay sila. Dahil sa pamimigay nila na yon ng libre, ay dumarami ang kanilang customer at dahil doon ay minamahal sila. So, mas higit pa sa kanilang ibinigay. So, maraming ibig sabihin niyan na kung mayaman ka, mas lalo dapat na mayroon kang chance na mag-operate na kung saan ay mag-grow ka rin sa pananampalataya. Okay. So sabi ng Panginoon, again I tell you that it is easier for a camel to go through the eye of a needle than someone who is rich to enter the kingdom of God. So yan ang pinag-uusapan natin ngayon dito sa portion na ito. Now, ang pinakamaganda nito ay maintindihan natin kung paano tayo magiging rich in faith na sinasabi. Kasi karamihan ay pwede natin sabihin, well, hindi ako mayaman, hindi ako masyadong mayaman o katamtaman lang. Pero bandang huli, it doesn't matter kung mayaman o hindi. Ang importante sa harapan ng Panginoon ay you are rich in faith. At dito binabanggit nga lang na kung saan ay kung ikaw naman ay talagang wala or kapos pero mayaman naman sa pananampalataya, it's an encouragement mula sa ating Panginoon. Now, ito na po. Paano tayo magiging rich in faith? Kung tayo naman ay nandoon sa panahon na talagang maraming mga bagay na kapos. Kung minsan sobrang kapos. Kung minsan naman ay hindi naman kapos, kaunting-kaunti lang ang sobra. So, hindi masyado. Okay, paano tayo magiging rich in faith? Now, ang ibig sabihin nito sa ating pananampalataya sa araw-araw, kung ikaw ay nahihirapan, ay gamitin mo pa rin ang pananampalataya. Ilakip mo ang pananampalataya. Lagi mong isama ang pananampalataya. At anuman ang nangyayari sa iyo, mga bagay na kung saan ay mahirap tanggapin, mga bagay na kung saan ay difficult talaga, lahat ng yan ay nilalagyan ng pananampalataya. So, alam natin ang pananampalataya, isa sa mga ingredients ng pananampalataya ay hope. Ikaw ay hopeful. Ikaw ay puno lagi ng pag-asa. Positibo. Kasi pagka may pag-asa, kahit wala kang nakikita, ikaw ay patuloy na umaasa, una sa Panginoon, and then sa pag-asang yan, hindi yan pagiging
slave, ha? Ang pag-asang yan ay pagbibigay daan natin na, Panginoon, pwede mong gawin ito sa akin kung kalooban mo. So yung ating pag-asa na ginagamit ay submissive ito sa Lord. Na ibig sabihin, kung hindi dumating, it's okay. And then kung dumating, ay di mas lalong okay. Now, sa karanasan natin, bilang mga mananampalataya, I'm sure na kayong lahat na nakikinig ay may ganitong karanasan. Na noong kayo ay nag-apply ng inyong pananampalataya or pag-asa, may mga, okay, hindi naman lahat, pero may mga bagay kayong ipinagdasal at inasahan at ito ay miraculously ibinigay sa iyo ng Panginoon. Naintindihan natin na hindi lahat ng bagay ay ibibigay sa atin ng Panginoon dahil siya nakakaalam kung anong the best para sa atin. Pero hindi tayo binabawalan na umasa manampalataya sa mga bagay na matuwid. Ibig sabihin, maaring gawin ng Panginoon, it's up to Him. And dahil doon tayo ay nandoon sa proseso na yon na hindi natin siya pag-aalinlanganan, kundi nagkakaroon tayo ng katatagan dahil tayo ay hindi umaalis sa ating pag-asa sa ating Panginoon. Paano ito? Nagkaroon ng karamdaman, mag-pray, umanalig kang may kagalingan. Nagkaroon ng anumang mga difficulties, napakarami niyan, kahirapan, kaguluhan, mga bagay na nakakainis, nakakayamot ng ganyan, ay pwede pala natin yan lagyan ng pananampalataya para hindi matuloy yung ating inis, galit, hinanakit. Okay? Pwede, subukan nyo po. Alam ko kung paano maghinanakit, magalit, mainis, mayamot. Pero alam ko rin na sa ating kalalagayan na dumaraan tayo sa ganyan, pwede rin tayong mag-isip na manampalataya, maging positive. Another thing is maging hopeful, mapuno ng pag-asa at dumalangin na ma-reverse yung situation na hindi natin gusto. And ginagawa natin to hindi dahil sa pinipuwersa natin ang Lord, kundi tayo'y nakikiusap, tayo'y humihingi, at tayo ay nagsusurrender sa kagustuhan at kapangyarihan ng ating Panginoon. By and by, okay, as we go on, as we progress, as we age, nagiging mayaman tayo sa pananampalataya. Kahit tayo ay kapos sa mga bagay-bagay at hindi na kailangan makipagkumpetensya at maghabol ng kayamanan, kung ano ang nandyan na binigay ng Panginoon, it's okay. Kaya kung ikaw ay ganyan at mayaman ka naman sa iyong pananampalataya, not because umaasa ka sa Kanya, kundi ginagawa mo pa yung kalooban ng Panginoon sa iyo araw-araw kung anong hinihingi sa iyo ng Lord, yan ang pagyaman sa pananampalataya. Okay? Walang reklamo, walang reklamo, walang hinanakit, walang galit, and obviously, lahat ay may kagalakan lang, may contentment lang. Ang kagalakan nag-uumpisa sa pagiging kontento, okay? Hindi yung may kagalakan ka kasi laging may dumarating na mga magagandang mga bagay. Ang kagalakang tunay ay sa panahon na walang bagay na dumarating pero kontento ka, and then you jump in na doon sa pagiging masaya or mayroon joy ang heart mo. Okay? Dahil dyan ay nakita natin na by and by nagiging mayaman ka sa pananampalataya, not because ikaw ay perfect. Siyempre nagkakaroon ka ng damdamin na negative, pero binabawi mo ito, bumabalik ka sa katuruan ng ating Panginoon, application ng Word of God, at dahil doon ay nakakaiwas ka sa mga bagay na ungodly at kaya mong hatulan ang mga bagay-bagay kung ano yung tama at mali. You can discern, you can judge for yourself whether those things are godly or ungodly, whether it is the will of God or not the will of God, because your mind is totally renewed and confident ka sapagkat ikaw ay practitioner. Ibig sabihin, nag-try ka na piliin
ang utos ng ating Panginoon. So dahil dyan, may blessing ang Lord dyan, at ano pa, mayroon siyempre pagpapatatag ang Lord dyan kapag ikaw ay nakita niya na ang decision mo sa buhay na ito ay manalig, maglingkod, manampalataya sa Kanya. So dahil dyan, you are maybe poor in this world, but you are chosen to be rich in faith. And those who are rich in faith, they will inherit the kingdom of God, and because they love Him. So naintindihan po natin yung pinaka-topic natin sa pagkakataon na ito ay promise doon sa mga mabababa at tapat. Okay, yung idea ng pagiging tapat natin sa ating Panginoon ay bunga ito din ng ating patuloy na pag-humble, pagiging simple, and then pagbabago ng Lord sa atin, kasi pag tayo ay nananatiling humble at ibig sabihin wala tayong gustong ipagyabang, ipagmalaki, ipagmataas, kundi simple lang yung ating buhay. Kung kailan kinakailangan, saka ka ngayon magsasalita. Kung kinakailangan, saka ka gagawa. Pero hindi mo ginagawa ang mga bagay para mapatunayan mo na you are somebody. And because of that, nagiging humble yung ating mga buhay. At dahil doon ay nagkakaroon ng changes, at yung changes na yun is nakakabuti sa atin, at nagiging dahilan ito para tayo ay makalakad na mayroon sinasabing faithfulness sa ating mga buhay. So ang pagiging faithful na ito ay una, faithful tayo sa salita ng Diyos. Faithful tayo sa ministry. Faithful tayo sa ating family. At church. Okay, so faithful tayo sa word muna. Okay, faithful tayo sa word. So, anong ibig sabihin ng pagiging faithful sa word? Basahin ang word. Pag-aralan ang word. Importante yan. Sapagkat, kailangan ba ng faithfulness? Of course. Kung hindi ka magiging faithful sa salita ng Diyos, wala kang matututunan because you need to listen. You need to study. And of course, yung pinakadulo, importante sa lahat, you need to apply the Word of God. So kung nandun lang sa listening, wala yung application, wala pa yung faithfulness. Ang faithfulness sa salita ng Diyos, yung pag-a-apply natin kahit mahirap. Okay? So, faithful sa ministry, and that is your church. It means kung anong ginagampanan mo, wow, maging faithful ka. So, those who are faithful, congratulate yourself, and then patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon. Ibig sabihin, masaya nyong ginagawa ang inyong mga ministry o sa church, and then faithful ka sa family. Kasama na siyempre sa yung pagmamanage mo ng mga blessing mo, including yung pinaka-work mo. So, yung family ay faithful ka. At sa next time, pag-aralan natin ang mga bagay na yan na kung saan in detail para napakaganda matalakay natin yung pagiging faithful natin sa Panginoon ay almost may mga major areas ng buhay natin na dapat nating tingnan. So sa inyong lahat, maraming salamat. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. God bless you all the time or always, and see you next time.